Okay? Pansinin po natin. Man's redemptive history is central in Christ. Jesus, the cornerstone from the beginning. Doon po sa aklat ng Ephesians chapter 3, 10 to 11. Ito po, lalo na po. Dahil ako yung napapailit na pag narinig po yung pagpapaliwanag. Sa aklat ng Efeso, kapitulo 3, 10 hanggang 11, pag ganito po ang pagkakamali. Basahin ko na po sa wikang Ingles. To the intent that now unto the principalities and power in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Tandaan po natin ito. Before in the beginning, yung pong kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa ating Panginoon si Kristo. At ito ay inihanda ng Diyos pagkatapos siya ay nang dalahin ang lahat ng mga bagay. Dito po mapapansin natin, ang pagpapaliwanag po dito ng karamihan mga mangaral, sabi po, the church is the manifold, the church is the eternal purpose of God. That is wrong. The church is not the eternal purpose of God, but it is the product, it is the result of the internal, of the everlasting purpose of God. It is the product, it is the result of the manifold wisdom of Christ. Resulta po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po tayo ang eternal purpose. The eternal purpose was the blood of the Christ, and we are the result of the blood of the Christ. Kaya kung bakit doon na nababasa ng lahat ng mga tao, na sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag sa pamamakamunuan ang dakilang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Paano natin ipinapahayag? Repeated, 1 Corinthians chapter 3, sabi po, kayo ang aming sulat na nababasa ng mga tao. So, paano po natin ay pakikilala? It is true. Sa pamamagitan po ng ating pamumuhay. At noong unang panahon, paano ito na ipakikilala ang karunungan ng Diyos? Sa pamamagitan po ng mga himala, mga gawa at dakilang kapangyarihan at pangangaral ng mga apostol. May sinasagawa po ng mga unang Kristiyan. So the church is not the eternal plan of God, but it is the result of God's eternal plan which He purposed in Christ. Si Kristo po ang kabuuan ng eternal purpose of God. And that was made because of men, before the foundation of the world. Ito pa po, isang malaki pang hindi po kalamuan, isang mga malaking pagkakamali. Yung pong cornerstone, yung po sa 1 Peter chapter 2 verse 6, no? Basahin po natin. 1 Peter chapter 2 verse 6, sabi po, wherefore also is contained, wherefore also it is contained in the scriptures. Pansinin po ninyo. Wherefore also it is contained in the scriptures, behold, a day in Zion, a chief cornerstone, elect, precious, that he that believeth on him shall not be confounded. Yung pong salitang ay lay, yung po sa wikang Grego ay titemi. Yung po ay isang present aspect or progressive aspect, focusing on the action as ongoing or continuous. It is a present aspect, no? Ito po ay nagpapakilala ng isang bagay na kung saan ang pinaka-focus po ay din sa tinatawag na action of the verb. At yung ongoing action of the verb. Yun po ay hango po sa aklat ng Isaiah, chapter 28, verse 16. Pansinin po natin. Ito ay binanggit sa lumang tipan. Hango po sa aklat ng Isaiah 28, verse 16. Ang sabi po ay ganito. Therefore, thus saith the Lord,
God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believes shall not make haste. Sa doon po sa isang translation, ginamit po yung isang salitang who has laid as a foundation in Zion. Ito po ay isang perfect tense. At maski po doon sa aklat ng Hebrew, yung salitang sa Hebrew word, no, yung who has laid or yung laid, it is a perfect tense. It denotes a completed action in the past with ongoing effect. Kaya yung tinatawag na pagiging cornerstone ng ating Panginoon Kristo, hindi po nagsimula ng 33 AD. Ito po yung nagsimula bago pa mamatay ang ating Panginoong Kristo. It started from the beginning. Kaya po ang problema po sa ibang mga ngaral, at yun po yung mga tao, hanggang sa panahon po, ano? Sa katunayan nga po, meron pa ilang mga kapatid na ako'y nakablock sa kanilang account sapagkat ako'y hindi nila masagot yung aking katanungan. Sabi ko sa kanila, yung pangako mga tao na nabuhay sa panahon bago matay ang ating Panginoon si Kristo, naligtas sa dugo ng ating Panginoon si Kristo o hindi? Kasi umira lamang niya ang dugo ng ating Panginoon si Kristo sa panahon ng kanya, sa panahon batas ang kanyang kamatayan. Yung bang mga tao na buhay bago mamatay ang ating Panginoon si Kristo, naligtas sa dugo ng ating Panginoon si Kristo. Kapag sinagot po nilang yes, disgrasya na sila. Kaya hindi po silang makasagot. Disgrasya po sila. Bakit? Sapagkat sa kanilang paniniwala, sa lumang tipan, walang dugo, kundi dugo ng hayop. Ang nandoon. At paniniwala sila, yung Old Testament is against the New Testament. So magkalaban niya yung dalawa, hindi pwede pagsamaan. Pero pagdating po sa Hebrew, sa aklat ng Hebrew, Kapitulo 9:15, no? Kung babasahin po natin ang aklat ng Hebrew, Kapitulo 9:15, ganito pagkakabanggit. Dahil dito siyang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos, na mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Patatawarin pala sila ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig po sabihin, yung pong dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nandoon po sa lumang tipan. Po, hindi nila may paliwanag. Paano nandoon ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng lumang tipan, samantalang ang ginagamit ay mga dugo ng hayop? Ang hindi po nila nakikita, cornerstone, nandito na po ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Yung cornerstone po, ito po ay nilalagay kung saan po, dito po, nagsisimula lahat ng sukat ng mga building. Ito po yung pinaka-reference point. Yung pong pagiging cornerstone ng ating Panginoon Jesucristo, inalagay na ng Diyos bago pa matatagal sa liputan. Kaya po lahat ng nangyari dito sa panahon ng lumang tipan, hanggang sa panahon po natin ngayon, nandoon po ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi maaaring magbigay ang Diyos ng kautusan sa bansang Israel kung wala ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang tinatalaw ng Diyos. Kaya po siya nagbigay ng kautusan sa bansang Israel. At sa katunayan, sabi niya kay Abraham, sa iyong binhi pagpapalain ang lahat ng bansa. So lahat po ng mga bagay na nangyari dito, those are all the representative and the expressions of God's mercies. Yan po yung binanggit sa aklat ng Romans. Kaya sabi po natin, hindi po natin maiintindihan yung sulat ni Apostol Pablo kapag hindi po natin simulan ang pag-aaral dito. So makikita po natin, meron po tayong mga conflict sa turo at aral natin na pinaniniwalaan. Pagdating po dito, nakikita po natin na ang dugo ng ating Panginoon Kristo, ang aklat ng buhay, nandoon na bago pa wala lang sa libutan,
ang tinatawag na pagiging honestor ng ating Panginoon sa Kristo, nandoon na po.